Ito pong kasalukuyang nangyayari tungkol dito sa impeachment o article of impeachment na ipinorward na noon pa ng ating Kongreso sa Senado. Ang problema po kasi rito ay talagang lutang na lutang dito yung politika eh. Although yung impeachment, political, technical, and legal. Pero sa ngayon masyadong napopolitika na ito. Hindi lang ho legal issue. At dahil dyan, sa sobrang pamumulitika, ay baka po mawala ng saysay. Masayang lang. Mabaliwala itong article of impeachment. Kasi ngayon po magkakasalungat na ang interpretation at pananaw ng mga abogado. Pero siyempre ang mga mamamayang Pilipino may-ari ng pera ng bayan. Ang mamamayang Pilipino ang naghahanap ng katarungan o kaliwanagan. Paano makukuha nila yon? Kung masyadong pinopolitika at technical ang pagbubuo or pag-resume or pagtatatag ng impeachment court o impeachment trial na dapat ginagawa ng mga senador. Kasi until now po walang gumagalaw sa Senado dahil sila ay nakareses. Isa lang po ang dahilan nakareses sila, nakabreak sila. Hindi daw sila pwedeng magtrabaho ngayon dahil nakabreak sila. Yun ang nakakalungkot Pag sila nagpapahinga, hindi na pwedeng abulahin. Yan ang parang gustong palabasin ni Escudero. Break nga kami. Hindi kami pwedeng magtrabaho ngayon. Babalik kami sa June 2 pa. Yun ang lagi niya sinasabi. At sa June 2, sa pagbabalik ng regular session, saka lang kami magtatrabaho para ayusin namin yung article of impeachment at pagsusuri para buuin ang impeachment court. Ay alam nyo, may proseso dyan, 10 days, 10 days. Tatanggapin, aaralin yung dokumento, bibigyan ng another 10 days yung akusado para sagutin yung mga issue, paggawa yung rules ng article itong impeachment court, hindi naman magagawa yun ng overnight, ilang araw din. Ay alam ba ninyo sa June 2 ng kanilang pagbabalik after ng recess, ilang araw na lang ang kanilang trabaho. Kung di ako nagkakamali, parang 1 week lang ang trabaho nila o 10 days lang ang trabaho nila. Tapos wala na, magsasara na po yung 19th Congress. Officially matatapos ang term ng 12 senador sa June 30. Pero bago dumating ang June 30, after magtrabaho nila ng 6 to 10 days, simula June 2, tapos na uli ang Kongreso. Papalik na ang Kongreso at Senado doon na sa 20 Congress by July para muling magkaroon ng State of the Nation Address ang Pangulo. 20 Congress na yon. After ng SONA, katapusan na ng July yon, so sa Agosto na naman tatalakayin. So ganun po. At kaya ho, delikadong mabaliwala. Kasi pagka po pinaabot ng second o ng 20 Congress, pangalawang Kongreso, itong article of impeachment sa kasalukuyang Kongreso na 16 Congress, baka ho maging problema yan. Baka questionin ng kampo ng mga Duterte sa Supreme Court ang legality ng pag-take over ng 20 Congress sa trabahong naiwan o iniwan ng 19 Congress. May problema tayo doon. Kasi sa ilalim po ng saligang batas, isa lang ang article of impeachment sa isang taon, sa isang impeachable official. Pangalawa, kung di ako nagkakamali, hindi rin tayo sigurado, tama ba na ang isang article of impeachment ay tinalakay sa 19 Congress ay pwedeng ituloy sa 20 Congress? Kasi may problema tayo doon. Iba na po ang congressman nun. Iba na rin ang senador. Yung 12 senador dito sa 19 Congress matatapos na sa June 30. So sa 20 Congress, pwedeng hindi na sila yung senador. Kung manalo man sila ulit yung member. Paano yung hindi na member? O yung mga prosecutor at mga congressman, paano kung hindi manalo? Paano kung tapos na ang term? So hindi na sila member ng 20 Congress. Paano itutuloy yung impeachment court at pagtalakay ng article of impeachment doon sa nakaraang Kongreso, nakaraang mambabatas
ng congressman at senador. Yun po yung issue dito eh. Kaya malaki ang posibilidad na mabaliwala itong article of impeachment na ang laman dyan ay 7 article. Graft in corruption, at yung pananakot, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, meron diyang suhulan, meron diyang perjury, marami ho, 7 article yan eh. Confidential fund, intelligence fund, so 7 article of impeachment, 7 kaso yan. Mababaliwala, pera ng bayan ang pinag-uusapan, taong bayan ang naghahanap ng kaliwanagan tulad ng sinabi ko kanina. Hindi naman politiko o naghahanap ng katarungan dito eh. Administrasyon o oposisyon, hindi. Ang mamamayang Pilipino ang siyang biktima rito dahil sila ang may-ari ng people's money na sinasabing hindi malinaw kung saan ginamit yung 612 million sa Office of the Vice President at saka opisina ng Department of Education. Ay kung madidismiss at mababaliwala itong 7 article of impeachment o itong article of impeachment na kapaloob ang 7 mga basehan, paano na? Dahil lang sa ayaw magtrabaho ng mga senador dahil nakareses sila ngayon. Pero wala tayong magawa dahil ang Senate President, yan ang sinasabi. Nakareses sila ngayon. Pangalawa, meron din po mga ibang senador sa kasalukuyan. Hindi lang po yung mga re-election ni senador, pati yung mga senador na hanggang 2028 ang term, parang hindi rin gaanong interesado na magtrabaho. Dahil ang kailang sinasabi, politika lang daw ito at kung ano-ano. Yun ang mahirap eh. Dapat nga actually ang lahat ng senador, re-electionist man o hindi, kandidato man o hindi, dapat manahimik dito. Magtrabaho lang sila kung anong dapat nilang gawin. Kasi sila yung senador judge. Para hindi magkakulay na sila'y bias sa kanilang magiging desisyon, pabor man o hindi, sa acquittal or dismissal. Acquittal o guilty against Vice President Sara Duterte. Yun po yun eh. Ngayon, si Escudero ang madalas dahil siya yung nai-interview. Pero tama lang dahil siya dapat na magpaliwanag. Pero maging si Senador Coco Pimentel ng Minority Leader, oposisyon, top-notcher sa bar, sabi niya pwede. Sa oras na dumating sa Senado ang article of impeachment, dapat tatrabahuhin na ng Senado ang pagbubuo ng impeachment court. Wala namang senador na nagsabi o wala namang abogadong nagsabi na pag dumating ang article of impeachment sa Senado galing sa Kongreso ay uupuan, ikakahon, maghihintay, paghintayin ng 3 o 2 buwan o 4 na buwan. Wala pong ganun eh. Ang sinasabi doon sa oras na dumating ay dapat aksyonan ng Senado. Sa oras na ma-receive nila ang article of impeachment ay na-receive na nga nila eh. Bakit hindi nila na-aksyonan? Puro interview at press release at pagtutol ang ginagawa ng Senate President. So kayo po mga mamamayang Pilipino na may-ari ng pera sa pinag-uusapang ito, nagpapasweldo sa mga government official, nagpapasweldo sa mga senador, nagpapasweldo kung kani-kanino, may karapatan po kayo sa tamang pamahayag, paghahayag ng saloobin, pagbibigay ng reaksyon at comment, malayaw. Dahil ako po naniniwala, itong ating mga topic sa aking mga channel, nababasa ng mga senador, nababasa ng Malacanang, nababasa ng mga kinaukulan, at napapanood, nababasa rin ng maraming Pilipino dito at sa abroad. Kaya ako lagi kong sinasabi, ang ating paglilingkuran ay ang mamamayang Pilipino. Dahil ang mamamayang Pilipino ang gobyerno at siyang may-ari ng pamahalaan. Ang nasa gobyerno, elected, appointed o career official, lahat yan temporary lang. Ang mamamayan ng gobyerno. Kaya itong aking pinagpamalasakitan, ito ang binibigyan ko ng pahalaga at sila rin ang binibigyan ko ng tamang impormasyon katulad nito. Tulad na sinabi ko, baka mabaliwala ang kasong ito dahil sa kasalukuyang estado at kasalukuyang hindi paggalaw para magtrabaho ang mga senador kahit na inuutusan naman sila ng saligang batas kasi malinaw sa saligang batas, trabaho nila, may mandato sila asikasuhin ang article of impeachment. Please like and share ang ating video.